Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, January 15, 2026, mga pagbabago sa kilos at direksyon po ng Bagyong Ada atin pong aalamin. Kasama na rin po nito ang mga susunod na lugar na posible nitong maapektuhan. At kung itataas pa nga po ba hanggang signal number 3, eto nga pong tropical cyclone wind signal po ng Bagyong Ada. Aalamin po natin lahat yan. So dyan lamang po kayo, and please bago natin simulan, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-subscribe po ninyo ang ating YouTube channel. Para sa next update ay mabilis ko po kayong manonotify. Importante po yan dahil meron po tayong bagyo. So ngayon ako po muli si Kuya Francis. Magandang araw po sa inyo ng Huwebes. Ako po ang tagapaghatid ng balita sa lagay po ng ating panahon ngayong araw po ng Huwebes. So dito po muna natin sisimulan. Ang Bagyong Ada po sa ngayon ay huli pong namataan na meron pong available na data o layo na 545 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. Kung mapapansin po ninyo, meron itong consistent na pagkilos at nagme-maintain pa rin siya sa ngayon sa pagiging tropical depression. Pero inaasahan, pagdating po ng susunod na mga oras ay papalo po ito o lalakas po ito sa pagiging tropical storm category. Sa ngayon din ay nakataas po ang wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng ating bansa. So ngayon, ipapakita ko po muna sa inyo yung ating pinakamapa at mapapansin natin dito at aalamin natin yung mga direksyon o mga susunod na lugar na kanyang madadaanan at kung ito po yung magdudulot ba ng matinding pinsala at kung magiging typhoon o super typhoon ito. Kung makikita nyo po sa ating mapa, consistent po na kumikilos. Ito nga pong Bagyong Ada at nakikita naman natin, nakataas po sa ngayon ang wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Visayas. So apektado ng wind signal number 1 ang Northern Samar, Eastern Samar at sa Mindanao naman po sa ngayon naaabot pa rin ng trap o extension po ng hangin ng Bagyong Ada. Kasama sa signal number 1 ang Dinagat Islands diyan po sa Mindanao, Surigao del Norte at Surigao del Sur. So ito po, pag sinabi po natin na signal number 1, yan po ay merong warning lead time na 36 hours at meron pong bilis ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour. At inaasahan, paglipas lamang po ng ilang mga oras, yan po mga lugar na binanggit ko sa Visayas, Northern Samar at Eastern Samar, sa Mindanao naman, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur ay itataas sa kategorya bilang tropical cyclone wind signal number 2. Pag signal number 2, yan po ay nasa kategorya ng tropical storm na bagyo. So hindi rin naman ganoon kalakasan pero meron tayong mga kino-consider dito. Yung pagkilos kasi ng bagyo, kung mapapansin po ninyo, pa west northwestward sa bilis po na 10 kilometers per hour. Medyo mabagal yung pagkilos nito at hindi ito normal sa isang tropical depression o tropical storm na bagyo. Kaya may mga kino-consider tayo dyan. Ngayon alamin natin yung mga mangyayari sa mga susunod na mga oras at yung mga direktang lugar na kanyang madadaanan. So kung makikita nyo sa ating pinakamapa, ito po at magiging tropical storm po ang Bagyong Ada pagdating po ng ngayong araw din po alas 2 po ng hapon. At pag sinabi nating tropical storm, yung mga lugar na maapektuhan yan, itataas po sa signal number 2. Binanggit ko na yan kanina. At ito po, isa-isahin natin yung mga lugar na kanyang madadaanan. So, kaninang madaling araw ay dinaanan po ng Bagyong Ada ang east of Hinatuan, Surigao del Sur na merong layong 445 kilometers. At ngayong hapon naman po ng Huwebes ay meron po tayong lokasyon na 430 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Consistent pa rin niya sa pagiging tropical depression. Pero magiging tropical storm naman siya mga kaibigan. Madaling araw po ito ng Friday. Ang nakikita natin dito, kapag bumabagal po ang kilos ng Bagyong Ada, napipigilan or hindi siya natutuloy bilang isang tropical storm. Pero kapag bumibilis yung pagkilos niya habang papalapit po dito sa ating landmass po ng Eastern Visayas, kasama na sa ilang bahagi ng Mindanao,
ay nagkakaroon siya ng biglaang pagbilis. So, yung pagiging tropical storm niya, hindi naman ganoon kabanta talaga yan. Kasi pag tropical storm, nasa kategorya pa rin yan ng pagiging mahinang bagyo. Pero kapag nasa severe na tayo na tinatawag o severe tropical storm category, typhoon o super typhoon category, yan po yung medyo nakakatakot na at talagang medyo mas malakas na yung mga kategorya niyan. At ito kung makikita nyo mga kaibigan, patuloy na kumikilos. Kung napapansin po ninyo, yung umiikot na hangin na ito po yung tinatawag natin na spiral clouds niya. Yung paikot po na yan at yung lawak naman sa ngayon, yung radius or sirkulasyon na inaabot po ng bagyong Ada, mas lumalawak. Kaya kung mapapansin nyo sa ibang mga mapa, halos natatakpan na po no, ang buong Mindanao, Visayas, kasama na ilang bahagi ng Luzon sa lawak po ng sirkulasyon ng hangin na meron po dito sa bagyong Ada. Bagamat hindi naman ito banta bilang isang super typhoon, lagi kong sinasabi sa inyo na kung may nakikita kayong nagsasabi na ito ay magiging super typhoon or super bagyo, hindi po yun totoo. Dinoble check na po natin ito ng maraming beses at doon din sa ating tropical cyclone threat potential, hindi po ito nakita bilang isang typhoon o super typhoon category na bagyo. Nawala rin ang epekto ng easterlies dahil hinigop yan. Ito nga pong bagyong Ada. Ang shear line nananatili pa rin. Meron pa rin dito itong kulay asul na meron pong kulay pula. Yan po yung kumpol ng kaulapan dahil sa malamig at mainit po na hangin. Ngayon dahil sa bagyong Ada ay nakataas po, meron po tayong heavy rainfall warning. So ngayong araw po ng Huwebes, January 15, makinig po kayong mabuti, meron po tayong 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan. Diyan po sa may bandang Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Yung mga lugar na yan nakataas din ng wind signal number 1 at possible na itaas hanggang signal number 2 ngayong araw din po ng Huwebes kapag naging tropical storm na itong bagyong Ada. At eto po, pagdating naman po ng kinabukasan, Friday po ng hapon, tataas naman sa 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan ang area po ng Northern Samar at Eastern Samar. Meron namang 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ngayong hapon hanggang Friday po ng hapon. Ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Friday po ng hapon hanggang sa Saturday ng hapon, meron po tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan pa rin na aasahan dyan po sa may Camarines Sur, Catanduanes, sa may Albay, Sorsogon at Northern Samar. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin po pagdating ng Friday ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon sa may Camarines Norte, Masbate, Samar, Biliran, Eastern Samar at sa may Leyte. So ang dami pong mga lugar tayong binanggit dito kaya naman sa ngayon pa lamang po ako'y nakikiusap na maging handa po tayo at maging alerto po sa posibleng pagbabago ng kilos, lakas at galaw po ng bagyong Ada. Kung mapapansin nyo naman, meron tayong mga kino-consider kasi dito. Kung mapapansin nyo, medyo parang yung direksyon niya, bumaba ng konti. Aabanti yan. Bumibelo lamang yan habang papalapit po dito sa pinaka-landmass po ng Eastern Visayas. Binanggit ko kanina na ang ilang bahagi din po ng Bicol Region ay maaabot niyan kapag mas lumapit pa siya ng lumapit. Inaasahan by Friday hanggang sa Sabado po ay mas lalapit pa ito sa ating landmass at doon po ito makikitaan ng consistent po ng mga pag-uulan. Sa ngayon po ay maghanda na rin yung area ng Bicol Region sa mga susunod na mga araw. Pero ngayon kinakailangan maging alerto na po tayo, maging handa na po tayo at huwag po natin baliwalain. Kasama ang sa Bicol Region ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Binanggit ko na yan kanina. Kaya kinakailangan po maging alerto tayo. Ito po, i-zoom in natin, ipakita ko sa inyo mabuti yung pinaka nagbibigay po ng mga pag-uulan. Ito kasi, lagi kong sinasabi sa inyo, pag tropical depression, yan po ay nasa level 1 na category, nasa wind signal number 1, may lakas ng hangin na 39 hanggang 61 kilometers per hour. So hindi pa rin yan yung tinasabi natin na life-threatening na lakas ng hangin, pero more on mas marami pong mga ulan ang ibinibigay nito or idinadulot nito sa mga lugar po na direkta niyang
naaapektuhan. Pag pumasok naman to o pumalo naman ito sa pagiging tropical storm, ito may lakas or bilis ng hangin na 62 to 80 kilometers per hour na lakas ng hangin. Yun po ay nasa kategorya na ng pagiging wind signal number 2. So, yung mga lugar din na apektado ng signal number 1, itataas lamang yan sa isang level. Signal number 2, merong warning lead time na 24 hours. Marami nagtatanong ho sa atin, lalo na ho kahapon hanggang ngayon, no? Nakataas po yung wind signal number 1 sa mga lugar nila, pero sabi po wala naman daw po mga pag-uulan. Bakit daw nagtaas ng wind signal number 1 kung wala namang pag-uulan? Lagi kong sinasabi at para klaro po sa atin, hindi po porket itinaas agad-agad sa inyo pong mga lugar ang wind signal number 1, automatically mararanasan nyo na yung mga ulan. Hindi po ganun yan. Kaya nga po meron tayong warning lead time or meron tayong palugit o meron tayong oras na sinusunod dyan at base na rin po yun sa kilos at galaw po ng bagyong Ada. At pagka lumipas po yung 36 hours at hindi naranasan, yun po yung sinasabi natin na mayroong pagbabago sa kilos at bilis, lakas at direksyon po ng bagyo. Nangyayari yan usually kapag hindi po malakas ang isang bagyo tulad na lamang po nito. Sa ngayon, meron pa rin tayong nararanasan na malamig na hangin dahil po sa northeast monsoon. Mga kababayan, lagi ko pong binabanggit kapag lalo pong lumalapit ang bagyo sa ating landmass, possible po na magkaroon ito ng senaryo na paghina. At nakikita natin yan maraming beses kapag direkta pong lumalapit ang isang mahinang kategorya ng bagyo, tulad na lamang ng bagyong Ada. So ito po yung senaryo natin. Habang ang bagyong Ada ay lumalapit po sa kalupaan po ng Eastern Visayas, ay may impact ito, magkakaroon ito ng impact sa kalupaan. So ang tendency, ito po ay hihina ng isang level. So from tropical storm, bago ito maglandfall sa kalupaan po ng Eastern Visayas, ilang bahagi ng Bicol region, ay may chance po itong mas humina at bumalik sa pagiging tropical depression category. Yun po ang isa sa tinitignan natin dito. Pero kung mapapansin nyo naman sa ngayon, meron tayong high pressure ng hangin pa rin na tumutulong o umiihip pababa para po itong bagyong Ada ay lumapit sa ating landmass. So ano-ano ba yung mga dapat nating gawin dito o paghandaan? Unang-una, lagi kong sinasabi, halos araw-araw kong pinapaalala na lagi po tayong maging updated sa lagay ng ating panahon. Ito pong update natin, kinakailangan nyo po itong pakinggang mabuti, i-share sa ating mga kababayan para aware po sila at para handa din po sila sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Lalo na po dito sa bagyong Ada. Inuulit ko, yung iba kasi natatakot, sabi eto na, may bagyo na. Unang bagyo ngayon 2026, ang sinasabi nila magiging malakas daw ito or magiging super typhoon o magiging typhoon category. Bagamat ito ay nakikita nyong malawak or malaki yung sirkulasyon o yung pinaka-radius ng kanyang ikot, hindi naman ito banta sa pagiging typhoon o super typhoon category po na bagyo. Pero ang lagi nating sinasabi at chinecheck doon sa advanced weather system natin kung ito ba ay may chance ng maging malakas. Ito po pinakita ko na kanina sa ating tropical cyclone wind at ito pong sa intensity and forecast natin na ito ay hanggang sa tropical storm category lamang na lakas po ng bagyo. Yung pangalawang paalala ko po, lagi ko po sinasabi na ngayon pa lamang po nakakaranas na tayo ng pag-uulan pero kaya pa natin yan. Maglinis tayo ng kapaligiran lalo na po sa mga low-lying areas, sa mga mabababang lugar, sa mga landslide prone area. Lalo na kapag lumapit po ang bagyong Ada, more on mas maraming ulan itong ibibigay sa mga direktang lugar po na kanyang madadaanan. So ito, Silangang Mindanao, Eastern Visayas, Bicol Region, binanggit ko kanina mga lugar, North Luzon, pinaghahanda. Yung pangatlong paalala ko po, lagi ko pong sinasabi na kinakailangan po nating i-safety ang ating mga importanteng gamit. Mga papeles, i-safety natin yan, hindi natin mapipredict o hindi natin malalaman ang susunod na mangyayari, lalo na kahit sabihin yung mahina ito, possible itong magdulot ng mga tuloy-tuloy na at consistent po na mga pag-uulan sa mga susunod po na mga oras at susunod po na mga araw. Silangan ng Mindanao ngayon nakakaranas na ng mga pag-uulan, ilang bahagi po na Eastern Visayas, meron na tayong heavy rainfall warning. Pag 100 to 200 mm sa dami ng ulan, medyo marami ho yun. Yun po ay kaya magpabaha lalo na sa mga bahain at mababa pong lugar. At ito pa yung isang paalala ko, ngayon po, alam naman natin at lagi ko sinasabi na dapat natin i-double check ang ating mga kabahayan.
Mamaya kasi walang tibay, ang mga bubong mamaya maraming butas, delikado po tayo. Eto din, mag-stock po tayo ng pagkain na tatagal po na pang ilang araw. So ilang araw ba, Kuya Francis? Tanong ng mga kababayan natin. Sa ngayon po, mas maganda mag-prepare tayo ng pang 3 to 5 days po na sapat na pagkain dahil po inaasahan via Sunday pa ito lalabas po, no? Sunday or Monday lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Depende pa yan kung siya ay bibilis ang pagkilos. Kasi sa ngayon, ang kilos niya ay nasa 10 kilometers per hour pa lamang, no? Pero kung yan ay mas bibilis from 15 to 25 kilometers per hour na bilis ng kilos papalabas, mas mapapaaga po ang paglabas niya sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito pa ang lain ko sinasabi, napaka-importante, no? Dapat po yung mga papeles, dokumento naka-safety na. Dapat meron din tayong go bags. So yun ay kompleto, meron pong flashlight, meron pong baterya, power bank, may tubig din, may konting pagkain para po in case magkaroon tayo ng problema sa pag-uulan dulot po ng bagyong Ada ay nakapaghanda o mapaghahandaan po nating mabuti. So isang paalala ko, lagi ko sinasabi, ito importanteng ipanalangin natin sa Diyos na ito nga pong bagyong Ada sa ngayon humina po, no? O magkaroon ito ng paghina sa kanyang kilos. So kung mapapansin nyo, isang factor po dito kaya siya lumalakas, etong easterlies, yung maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko na ngayon po ay nawala na bagkos hinigop na yan or sumubay na yan sa ikot po ng bagyong Ada. Kung mapapansin nyo naman, itong isang hangin na yan, yan po yung high pressure na kasabay po sa ihip, no? Or sa hangin po ng amihan o northeast monsoon. Pero habang lumalapit ang bagyong Ada, inaasahan na siya po o ang bagyong Ada po ang magiging pangunahing weather system natin na makakaapekto po sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit sabihin po ninyo na hindi ito direktang maglandfall sa kalupaan natin, yung trap or extension po ng kanyang hangin ay sobra pong malawak. Meaning to say, ito hindi po talaga masasabi natin na dapat baliwalain. Bagkus ito ay dapat po natin paghandaan at dapat maging alerto tayo sa mga posibilidad po na pwede pong mangyari. Ang bagyong Ada, kahit sabihin po natin ito ay unang bagyo ngayon 2026, hindi naman ito kategorya bilang isang mapaminsala or super bagyo, typhoon o super typhoon po na lakas na bagyo. At lagi kong sinasabi, pag amihan season tayo, pag merong northeast monsoon, nababawasan yung lakas na meron po sa isang samahan ng panahon or meron po sa isang bagyo. Dahil po ito ay unang bagyo, ngayong 2026 medyo matunog ito. Medyo kinakatakutan ito, pero sinasabi ko sa inyo, kung meron tayong pananampalataya sa ating Diyos at susundin po natin lahat ng mga paalala, mga abiso po na binibitaw at sinasabi ko po ay mapaghahandaan po at hindi po tayo matatakot dito sa bagyong ito, no? Mahina lang ito. Nalagpasan nga natin last year yung super typhoon Yuan, yung typhoon yung mga typhoon malalakas na bagyo ng 2025. Ito pa kaya na tropical depression or hanggang tropical storm category lamang na lakas ng bagyo. Ito ay mahina, no? Pero ang kinakailangan lamang natin kahit mahina man or malakas ay dapat lagi po tayong alerto at lagi po tayong nakahanda sa mga posibilidad po na pwede pong mangyari. So kung itatanong nyo naman sa akin kung may chance bang ito ay hindi maglandfall or mag-record ang kanyang kilos, sa ngayon po kasi ang tinitignan natin dito yung direksyon ng hangin, kung papaano siya kikilos, kung magre-record ba siya. So kapag nakalagpas po siya dito sa may Eastern Visayas, sa ilang bahagi ng Bicol region, dyan pa magkakaroon ng record system. And base na rin po yan sa ating track and intensity forecast para sa bagyong Ada. So mga kaibigan ko, mga kababayan, no, like kong sinasabi, meron tayong ngayong bagyo, no? Meron tayong tropical depression na inaasang lalakas sa mga susunod na mga oras. Meron pa rin po tayong shear line. Meron din tayong northeast monsoon. May mga local thunderstorms din tayo, lalo na sa hapon at sa gabi. Ngayong araw po ng Huwebes, no, maaga pa lamang hanggang sa tanghali, hanggang sa hapon, asahan po natin ang tuloy-tuloy po ng mga pag-uulan. Kaya naman kung kayo lalabas ninyo mga kabahayan, ugaliin pong magdala ng payong, jacket, kapote
Panlaban po ito sa mga biglaang bugso ng mga malalakas at tuloy-tuloy po na mga pag-uulan. Yan po muna sa ngayon ang pinaka-latest na update natin. Patuloy ko po kayong i-update sa lagay ng ating panahon. And please don't forget to like and share, subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.